This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Hindi maalis ang kabang nararamdaman ko habang nasa biyahe kami ni Ate Ai, lalo na't mukhang seryosong-seryoso siya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero natatakot talaga ako sa pwedeng kalabasan lalo na't minsan nangang nagkagulo sa bahay nila dahil sa akin, at minsan na rin na muntikang mapahamak ang papa nila dahil sa akin. Nang makarating naman na, ay agad niyang ipinasok ang sasakyan sa gate, kaya mahina akong napasinghap. Ate baka makita nila tayo. Nag-aalala na wika ko, agad naman niya akong tinignan tapos ay binigyan ng ngiti. Relax, saad niya bago pinatay ang makina ng sasakyan, tapos ay bumaba na siya. Kinakabahan man ay sumunod naman ako sa kanya sa paglalakad hanggang sa nakarating na kami sa poolside, kung saan maraming tao. Una kong nakita ang table na inuupuan ni Amira, kasama si Brian at ang pamilya nila. Sabay-sabay pa nga silang napalingon sa amin kaya napalunok ako ng laway. Nagpatuloy naman sa paglalakad si Ate Ai, habang ako ay nakayuko lang na nakasunod sa kanya. Maya-maya pa ay mas lalo akong kinabahan nang makita na seryosong nakatingin sa akin ang papa ni Yael na saktong paakyat naman ng stage. Si Ate Ai naman ay huminto sa mismong gilid ng stage kaya napahinto din ako. Sa kabilang dulo ng stage ay nakita ko si Yael. Pero mukhang hindi niya ako napansin kasi ay nakatingin lang siya sa papa niya. Magandang gabi po sa lahat, ang bati pa niya sa mga bisita. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng naglaan ng oras para dumalo sa post-birthday celebration ko. Iyong huling selebrasyon ay hindi maganda ang kinalabasan dahil sa dami ng mga pangyayari, dagdag pa niya kaya napalunok ako ng laway. Bago po tayo magsimula, gusto ko munang tawagin ang mga anak ko para samahan ako dito sa stage. Ismael Lim, nakangiting wika niya, nakita ko naman na umakyat doon si Yael na nakangiti sa lahat. At ang panganay kong si Isabel, dagdag pa niya kaya literal akong napanganga. Mabilis pa akong napalingon kay Ate Ai nang umiti at kumendat lang sa akin. Dito ka lang, saad pa niya. Sobra na akong nalilito sa mga nangyayari, ang akala ko kasi ay hindi siya tanggap ng papa niya, pero bakit ganito? Teka, kung tanggap na siya ng papa niya sa kung sino siya, ibig bang sabihin tanggap na rin niya kami ni Yael? Gusto kong umasa na ganun nga, pero nakakatakot kasi umasa dahil baka nga masaktan at ma-disappoint lang ako sa huli. Sa mga hindi pa po nakakaalam, bunga si Islam ng pagiging mapusok ko noong binata pa ako, at matagal ko siyang itinago sa publiko dahil naniwala ako na isang kahihiyan yun sa pamilya namin. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya na yun ang pinaparamdam ko sa kanya, na isa siyang pagkakamali at opo, hindi ako naging mabuting ama, saad pa nito nang nasa tabi na nga niya sina Yael at Ate Ai. Noong lumubog ang barko na pinagtatrabauhan ni Islam, isa siya sa mga maswerteng nakaligtas. At sa pagbabalik niya sa amin, sinabi niya na nung inakala niyang mawawala na siya, sa kanya napagtanto na masyadong maiksi ang buhay para ipagkait sa mga sarili natin na magpakatotoo at maging masaya, at doon niya inamin sa akin kung sino talaga siya, pagkukwento pa nito. At dahil isa akong klase ng ama na hindi naging mabuti sa kanila at may makitid na isip, nagalit ako at hindi siya tinanggap, pinapili ko siya, kung magpapakalalaki ba siya, o itatakwil ko siya at ipapalabas na patay na siya. After all, wala namang nakakaalam na may isa pa nga akong anak bukod kay Yael. Sa huli ay mas pinili pa rin niya na magpakatotoo sa sarili niya para maging masaya, at heto na ang anak ko ngayon. Nakangiti na saad pa niya bago nakangiting tinignan si Ate Ai. Anak, alam kong huli na, at alam ko na wala na akong magagawa para maitama ang lahat ng pagkakamali ko, pero sana ay mabigyan mo pa ako ng pagkakataon na magpakaama sa'yo sa puntong ito. Emosyonal na saad pa niya kay Ate Ai. May namuong luha sa mga mata ko nang makitang umiiyak si Ate Ai bago nakangiting tumango at niyakap ang papa niya. Noong mga panahong itinakwil ko ang panganay ko, hindi lang anak ang nawala sa akin. Alam ko na nawalan din ng kakampi at kaibigan ang isa ko pang anak, si Yael, saad pa ng papa nila maya-maya pa,
bago tinignan si Yael na ngayon ay naluluha din pero nakangiti naman. Pero hindi ko yun agad naisip kasi mas busy ako na alagaan ang pride at ego ko, busy ako na pabanguhin ang pangalan ng pamilya namin sa ibang tao. Akala ng marami ay mabuti akong ama, kasi ay nabigyan ko ng magandang buhay si Yael, at iyon din ang inakala ko, pero nabigo akong makita na hindi pala material na bagay ang kailangan niya, kung hindi isang ama mismo na makakausap at makakaramay niya sa lahat, dagdag pa nito. Ni minsan hindi ko man lang siya nagawang tanungin kung kumusta na ang araw niya, kung ano ang gusto niya o kung ano ang mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Kasi mula noon ay ako ang nagdedesisyon para sa kanya, saad pa nito. Sabi nila, kapag muntik na tayong mawala sa mundong ito, saka natin mare-realize na masyadong maiksi ang buhay para ipagkait sa sarili natin at sa mga mahal natin sa buhay na maging masaya. At ilang linggo pa lang po ang nakararaan nang muntik na akong mawala, pero hindi ko yun agad na na-realize. Sa kabila ng lahat, iniisip ko pa rin ang kahihiyan ng pamilya ko, at ang mga pwedeng sabihin sa amin ng ibang tao, naluluha na wika pa nito. Pero may isang tao ang nagbukas ng isip ko, hindi niya sinabi sa akin na makitid akong mag-isip at hindi ako naging mabuting ama, pero iyong simple niyang mga salita na alam kong nanggaling sa puso niya, ay iyon ang pinaramdam sa akin, wika pa niya bago tumingin ulit sa akin. Marky iho, pwede mo ba kaming samahan dito? Nakangiting tanong pa niya. Literal na nalaglag ang pangako dahil sa narinig, sina Yael at Ate Ay naman ay ngumiti sa akin at marahang tumango. Nang ibinaling ko ang paningin ko sa mga tao, ay agad kong nakita ang isang mesa kung saan nakaupo ang buong tropa. Nakangiti rin silang lahat sa akin, maging si Kuya, at ang mas nakakagulat pa ay ang makita na kasama rin nila doon ang mga magulang namin. Agad na tumulo ang luha sa mga mata ko habang marahang umaakyat sa stage at kinakabahan pa rin. Nang nasa tabi naman ako ni Yael ay agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ko sa harap ng papa niya, ng pamilya ko, at ng maraming tao. Napakabuting bata po nitong si Marky, pero hindi ko yun agad nakita kasi nga ay busy ako sa paghahanap ng mali. Alam niyo po ba na habang nasa ospital ako, pinuntahan niya ako para makausap at tinanong, kung pwede ko daw ba silang bigyan ng chance ni Yael. Pero hindi ako pumayag, may pagkakataon na siya para makiusap sa akin pero hindi niya ginawa. Alam niyo po ba kung ano ang ipinakiusap niya? Nakangiti pero naluluha ang mata na tanong nito. Iyon ay sana makita ko si Yael bilang anak ko, saad nito tapos ay marahan pang napayuko, dahil sunod-sunod na nagunahan sa pagtulo ang luha sa mga mata niya. Hindi daw niya hihilingin na matanggap ko ang meron sila, kasi handa siyang tapusin yun para lang maranasan ni Yael na magkaroon ng totoong ama, dagdag pa nito. Pagkatapos nun, si Yael naman ang nagpunta sa ospital. At habang tinitignan ko ang anak ko, nakita ko sa mga mata niya na hindi siya okay, na hindi siya masaya. Na malungkot siya. Kaya tinanong ko siya kung okay lang ba siya, saad niya. Dahil sa tanong na iyon, bigla na lang siyang umiyak. Parang bata siyang nagsusumbong at nagsasabi sa akin na hindi daw siya okay, na nahihirapan na daw siya sa sitwasyon, napapagod at nasasaktan. Tapos sinabi niya na nakipaghiwalay na daw sa kanya si Marky, dagdag ulit niya. Doon na ako parang nagising sa katotohanan, doon pumasok sa isip ko yung mga bagay na sinabi sa akin ni Marky, wika pa niya bago ipinakita sa lahat yung kwintas na iniwan ko sa kanya. Sabi nila, ang bangkang papel ay sumisimbolo sa katapangan at kalayaan. Katapangan na kahit alam mong hindi ka magtatagal sa paglutang sa tubig, at malaki ang tsansa na lumubog ka't malunod sa agos ng buhay ay sumusubok ka pa rin, at pagiging malaya sa mga desisyon na gusto mong gawin sa buhay, wika niya bago tumingin sa akin at nakangiting inabot sa akin yon. Patawarin niyo ako kung naging makitid ang isip ko, nakangiting dagdag pa niya. Patuloy naman ako sa tahimik na pagluha kasi ay hindi ako makapaniwala sa nangyayari at mga naririnig, hanggang sa naramdaman ko na lang na si Yael na mismo ang nagsuot ulit sa akin nung kwintas. Maraming mga tao sa mundo ang kagaya ko, na sarado ang isip pagdating sa ganitong bagay, pero sana ay hindi kayo magpaapekto sa kanila. Kahit na anong mangyari, sana ay lagi niyong piliin na maging matapang at malaya, gaya ng isang bangkang papel, saad pa niya sa amin.
Mga kaibigan, alam ko po na hindi ako naging mabuting tao. Kaya gusto ko ring gamitin ang pagkakataon na ito para humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan ko, lalo na sa Chen family. Maraming salamat sa tiwala at pagiging isang mabuting kaibigan. Pero sa puntong ito, gusto kong isipin at unahin ang makakapagpasaya sa mga anak ko. Nakangiti pero lumuluha pa rin ang mata na dagdag pa niya. Iyon lamang po, at maraming salamat. Please enjoy the party, dagdag pa niya dahil doon ay malakas na nagpalakpakan ang mga tao. Mahina nga akong natawa habang lumuluha pa rin ang mga mata nang marinig ang malakas na hiyawan ni na kuya at ng tropa habang malakas na pumapalakpak. Agad naman akong hinarap ng papa ni Yael tapos ay naglahad ng braso sa akin na parang nagsasabi na gusto niya akong yakapin. Nahihiya man ay lumapit naman ako sa kanya. Maraming salamat po sir, maraming salamat po, umiiyak na bulong ko. Anong sir, natatawa na tanong naman niya. You should start calling me tito, o pwede rin naman na papa na, saad pa niya kaya sabay ding natawa sina Yael at ate Ai. Salamat po pa, nakangiti pero naluluha rin ang mata na saad naman ni Yael. Pagpasensyahan niyo na ulit ako, alam ko na marami akong nagawa at nasabi na hindi maganda. Pero sana ay magawa niyo akong patawarin at mabigyan pa ng isang pagkakataon. Saad pa nito bago niya kami niyakap na tatlo. Matapos ang emosyonal na speech niyang iyon ay nagpasya siyang mag-entertain na ng mga bisita na maraming tanong sa kanya. Nakangiti naman niyang hinaharap ang mga iyon at masayang sinasabi na ako nga ang kasintahan ni Yael, at kahit pababae na ang panganay niya na lalaki talaga dapat, ay proud pa rin daw siya at susuportahan niya kami sa lahat ng bagay. Anong nangyari? Ay nalilito pa rin ako. Sabi ni ate ay itutuloy daw ang engagement niyo ni Amira, tapos ganito, kailan pa? Sunod-sunod na saad ko nang kasama na namin sa table ang tropa at ang mga magulang ko. At saka bakit nandito po kayo? Dagdag ko pa na ang kinakausap ay sina mama at papa. Hindi naman namin pwedeng palampasin ito, parang engagement niyo ni Yael ang nangyari. Nakangiti na saad naman ni papa kaya natawa ang tropa. Sa totoo lang, bago pa ako nagpunta sa inyo, nagkausap na kami ni papa at tanggap na niya tayo. Maliban sa kuya mo, siya rin ang nagsabi talaga sa akin na puntahan kita agad. Hindi ko lang sinabi sa'yo kasi nga may ganito kaming surprise. Malambing at nakangiti na wika naman ni Yael. Alam niyo rin ba, tanong ko naman sa tropa kaya nakangiti silang tumango. Mahina na lang akong natawa sa huli bago napailing. Sa totoo lang ay marami pa rin akong tanong kung bakit at paano nangyari ang lahat pero hindi na mahalaga pa yon. Wala naman kasing ibang importante sa ngayon kung hindi ang katotohanan na okay na ang lahat. Na hindi na talaga namin kailangang itago ni Yael sa kahit na kanino ang meron kami. Pwede na naming mahalin ang isa't isa na walang halong takot dahil nga tanggap at suportado na kami ng mga magulang namin. Habang nagkakasiyahan naman kami ng tropa, kasama ang mga magulang ko ay natigilan ako nang lumapit sa amin si Brian. Marky Yael, pwede ko ba kayong makausap saglit? Mababa ang boses na tanong niya. Hindi, walang pag-aalinlangan na sagot naman ni Yael. Agad ko namang hinampas ng mahina sa braso si Yael nang makita na mukhang napahiya si Brian. Oo naman, sagot ko patapos ay agad na tumayo at hinila na rin si Yael. Naglakad si Brian at nagpunta sa lugar kung saan walang gaanong tao at sinundan naman namin siya doon. Gusto ko lang sanang humingi ng sorry, alam ko na hindi ko na maibabalik pa ang mga nangyari, at kahit saang anggulo tignan, mali ako. Hindi ko hihilingin na mapatawad niyo ako, gusto ko lang talagang mag-sorry sa ginawa ko. Mababa ang boses pero puno ng sinseridad naman na saad niya. Tama ka Marky, hindi ko ginawa yon para sa'yo. Para protektahan ka. Ginawa ko yon kasi hindi ko matanggap na, hanggang magkaibigan lang talaga tayo, dagdag pa niya. Tao lang naman tayo, hindi tayo perpekto at nakakagawa tayo ng pagkakamali. Pero hindi naman ibig sabihin ay masama na tayo dahil lang sa isang pagkakamali. Okay lang Brian, naiintindihan ko. At sorry din kung may nagawa man ako para masaktan ka, sagot ko naman. Hindi Marky, wala kang ginawa. Ako kasi itong may problema. Ako itong hindi matanggap na wala na akong chance sa'yo.
Wala kang ibang ginawa kung hindi ang maging mabuting kaibigan sa akin, pero sinira ko lang yon. Sana dumating ang araw na maging magkaibigan tayo ulit, Marky. Malungkot na saad naman niya bago tinignan si Yael. Sorry din, Yael, kung hindi ako nakialam. Hindi sana mapapahamak ang papa mo, dagdag pa niya. Pinaikot lang ni Yael ang mga mata niya na parang nagsasabi na wala siyang pakialam sa naririnig. Kasi nga naiinis pa rin siya, pero marahan ko naman siyang kinurot sa tagiliran. Fine, basta dumistansya ka muna sa amin at naiinis pa rin ako. Saad na lang niya na siyang nagpangiti na sa akin. Alam ko naman na hindi ko mapipilit ang isang tao na magpatawad agad. Kasi kusa dapat natin yung nararamdaman at ibinibigay, gaya rin ng pagmamahal. Sana may natutunan ka sa mga nangyari, Brian, at kapag okay ka na, pwedeng-pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan ulit, wika ko na siyang nagpangiti sa kanya. Salamat, Marky. Salamat din, Yael. Mauuna na ako, wika pa niya tapos ay naglakad na paalis. Huwag kang ang masyadong mabait. Nakasimangot na wika naman sa akin ni Yael nang maiwan na kaming dalawa doon. At ikaw, huwag kang masyadong masungit, giit ko naman na mas lalong nagpasimangot sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo, saad niya. Sus, sabihin mo nagseselos ka lang, natatawa na sagot ko naman. Hindi ako nagseselos, alam ko naman na adik ka sa akin, mayabang na sagot naman niya kaya muli akong natawa. At talaga ba, o edi makikipagkaibigan na ako ulit sa kanya ngayon, wika ko at umamba pa na susundan si Brian pero agad niya akong hinilapalapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Subukan mo lang, kung hindi ikukulong kita sa kwarto ko. Kapag nangyari iyon, alam mo na kung anong mangyayari sa atin, tiyak na isisigaw mo ang pangalan ko. Makahulugan na bulong at pagbabanta niya sa akin kaya malakas ulit akong natawa. E di inamin mo rin na nagseselos ka lang, nakangisi na saad ko naman. Sige na lang, tutal dyan ka naman nag-e-enjoy, iyong pinagseselos ako lagi, halika na nga. Saad na lang niya bago niya ako hinila pabalik sa mesa ng mga kaibigan namin. Naging sobrang saya at gan sa pakiramdam ng party. May mga pagkakataon na tinatawag kami ng papa ni Yael, kasama si Ate Ai, tapos ay masayang pinapakilala sa mga kaibigan niya. Pero madalas ay nakaupo kami sa table kasama ang mga tropa. Sina mama at papa naman ay mukhang enjoy din kakwentuhan ang papa ni Yael, malamang ay tungkol sa negosyo. Sigurado naman kasi ako na doon silang lahat nagkakasundo dahil nga pare-pareho silang mga negosyante. Yael anak, mauuna na kami ng tito mo, inaantok na rin daw itong mga kapatid mo. Nakangiting wika sa amin ng mama ni Yael maya-maya pa nang lapitan nila kami, kasama niya ang stepfather at dalawang kapatid ni Yael. Salamat po sa pagpunta ma, mag-iingat po kayo sa daan. Nakangiti rin na sagot ni Yael bago tumayo tapos ay niyakap ang mama niya. Marahan pa nga niyang hinaplos ang ulo ng dalawa niyang kapatid, tapos ay nakipagkamay sa stepfather niya. Tumayo rin naman ako para yumakap sa mama niya at makipagkamay sa asawa nito. Siyempre ay nagpaalam din ako sa kambal. Tito, drive safe po, saad ko pa. Salamat iho. Congrats ulit sa engagement party niyo ni Yael, natatawa na biro naman niya kaya nagtawanan kami. Masaya ako na hindi niyo na kailangang magsikreto at mahirapan. Basta tandaan niyo na lagi lang din kaming nandito ng tito niyo para suportahan kayo sa lahat, pamilya niyo kami, nakangiti na saad pa ng mama niya. Ang tagal bago nabuksan ang isip ng papa niyo, pero masaya ako na nangyari na rin iyon sa wakas, dagdag pa nito. Pagkatapos noon ay sinabi nilang magpapaalam na sila sa papa ni Yael at sa mga magulang ko kaya hinayaan na namin sila. Si Ate Ai naman ay nagpasya na magpaiwan muna dito kasama kami. Saan nga pala matutulog sina mama? Tanong ko kay kuya nang kami na lang ng tropa ang naiwan sa table. Sa kondo natin, sagot niya. Saan doon? Dalawa lang ang kwarto. Sa kwarto mo ba? Doon ka na lang sa sala, agad na wika ko kaya napangiwi siya. Saan pa ba? Di sa kwarto mo. Kondo ko yun, nakikitira ka lang, may halong pang-aasar na saad niya sa akin kaya nagtawanan ang mga kasama namin. Kung gusto mo dito ka na lang matulog, tiyak namang matutuwa yung boyfriend mo kapag nagkataon, dagdag pa niya.
Mabilis namang napalingon sa akin si Yael tapos ay makahulugan ng umisip, pinataas-taas pa nga niya ang magkabilang kilay na parang may naiisip na kalokohan. Ang creepy mo Yael, tigilan mo nga yan, napapailing naman na saad ni Cass kaya mas lalong lumakas ang tawanan namin. Inaya ko nga rin pala dito ang kaibigan mong si Rose, pero hindi daw kasi siya pinayagan ng papa niya, saad naman ni Yael maya-maya pa kaya tumango na lang ako. Medyo istrikto kasi talaga ang papa noon, pero okay na yung kahit na papaano inaya mo siya. Tiyak naman na magpapakwento yun sa akin kung ano ang mga nangyari dito, nakangiti na wika ko. Nang dumating ang alas 9 ng gabi ay nagsimula na ang mga bisita sa pag-inom ng alak. Maging ang tropa nga ay nagpasya na uminom, at as usual, hinayaan at pinanood ko lang sila. Doon tayo sa loob, bulong sa akin ni Yael maya-maya pa tapos ay pesimple siyang tumayo at hinila na ako papasok sa loob habang busy pa ang mga tropa sa masayang kwentuhan. Natawa naman ako pagkapasok namin kasi ay agad niya akong niyakap ng mahigpit. Ayaw mo na bang uminom? Tanong ko pa. Mas gusto ko na kasama ka, sagot naman niya. Kasama mo rin naman ako doon, giit ko. I mean, yung tayong dalawa lang, saad niya. Halika, tignan mo ang kwarto ko, saad pa niya tapos ay pinakawalan na niya ako sa yakap niya at hinila ulit papunta sa ikalawang palapag. Pagkapasok naman namin sa kwarto niya ay agad akong napangiti nang makita na malinis at maayos yun. Napanguso naman ako nang makita ang isang picture na nasa picture frame sa may bedside table. Yael naman reklamo ko. Picture ko kasi yun nung isinama niya ako sa rest house ng mama niya sa Batangas, noong nagsisimula pa lang ang relasyon namin. Nakasandal ako sa malaking puno habang natutulog at bahagya pang nakanganga. Hindi ba ang cute ng boyfriend ko, nakangisi at may halong pang-aasar naman na saad niya, tapos ay muli niya akong hinila pahiga sa kama kaya sabay kaming bumagsak doon. Dito ka na lang matulog, malambing na bulong pa niya. Hindi pwede Yael, may klase pa bukas. At saka nakakaloka, ni hindi niyo man lang ako sinabihan sa ganito. Naka-uniforme pa ako, dagdag ko pa kaya natawa ulit siya. Surprise nga kasi, kung pinagbihis ka namin edi nakahalata ka, sagot naman niya. Dito ka na lang matulog please, tabi tayo. Pangako wala akong gagawin na hindi mo magugustuhan, pakiusap pa niya. Kasi sure naman akong magugustuhan mo yung gagawin natin, nang aasar na pahabol pa niya kaya muli akong natawa bago ko siya kinurot ng pabiro sa braso. Baliw, puro ka talaga kalokohan, saad ko na lang. Imbes na sumagot ay kinulong naman niya ako sa bisig niya at bahagya siyang umibabaw sa akin, nagulat naman ako't hindi nakagalaw. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa ganong posisyon at nakatitig lang sa isa't isa. Hanggang sa dahan-dahan na lumapit ang mukha niya sa akin, nang akmang magdidikit na ang mga lobby namin ay bigla namang nagbukas ang pinto kaya mabilis pa sa alas 4 na napaupo kami sa kama. Ay sorry, agad na wika ng papa niya na natigilan pa. Hinahanap kasi kayo ng mga magulang mo Marky, aalis na ata sila. Sasabihin ko na lang nagpapahinga't natutulog na kayo, ituloy nyo na yan, wika pa niya kaya malakas na humalakhak si Yael, ako naman ay napanganga. Hindi po, wala pong nangyayari, I mean ano po, pupuntahan ko na po sina mama, kinakabahan na saad ko bago nagmamadaling tumayo at tumakbo na palabas. Mahina ring natawa ang papa ni Yael sa naging reaksyon ko, si Yael naman ay hindi matigil sa malakas na pagtawa, habang ako ay ramdam na ramdam ko ang pamumula ng buong mukha ko dala ng kahihiyan. Ang mga sumunod naman na araw ay naging maayos at masaya naman. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam na nagagawa na naming mag-date ni Yael kung kailan namin gusto, na hindi yun itinatago sa lahat. Naging open nga rin ako sa bahay nila, at may mga pagkakataon na doon kami kumakain ng lunch o dinner kasama ang papa at ate ay niya. Minsan naman ay sa bahay ng mama niya kasama ang stepfather at dalawa niyang kapatid. Bukod doon, mas naging open din siya sa kondo namin ni kuya. Ni halos doon na nga siya sa amin tumira, lalo na kapag busy ako sa dami ng schoolworks, madalas kong tulungan niya ako sa mga projects o research papers ko. Alam ko na paulit-ulit na, pero sobrang swerte ko talaga na magkaroon ng boyfriend na kagaya niya.
Kapag gusto niyang mag-date kami at ayaw kong lumabas, madalas ang nagiging bonding namin ay pagbe-bake. Talagang sinasakyan, ginagawa at inaalam niya ang mga bagay na hilig kong gawin para daw nagkakasundo kami lagi. Patuloy pa rin naman ang tropa sa bonding every Friday sa bahay ni Levi, gaya ng dati ay doon pa rin kami natutulog lahat. Pero may isang pagkakataon na hindi kami nakapunta kina Levi. Kinailangan kasi naming umuwi ni Kuya sa probinsya ng Friday night dahil nga fiesta sa araw ng Sabado. Nakakatuwa naman kasi ay nagpa siya ang tropa na sumama sa amin, at iyon ang unang beses na nakasakay ako ng chopper kasi ay sumama rin ang mga magulang ni Levi sa amin. Matagal na rin daw kasing naikukwento ni Kuya sa kanila kung gaano nga kasaya ang fiesta sa amin, kaya yung chopper na nila ang ginamit namin. Maging ang papa nga ni Yael ay sumama rin at sobrang naging saya nun para sa aming lahat. 3 lang ang guest room sa bahay, pero nagawa naman namin silang i-accommodate lahat. Nang araw na mismo ng fiesta, isinama namin sila sa plaza kung saan madaming mga palaro. Hindi nga ako matigil sa katatawa nang sumali sina Yael, Kuya, Levi at Van sa mga yon. May palo-sebo, habulan ng bik at kung ano-ano pa. Sobrang naging memorable ang lahat, lalo na't nakita nga namin na nag-enjoy talaga sila. Mabilis pang lumipas ang mga araw na naging linggo, at linggo na naging buwan. Dumating ang araw ng graduation ni Yael, Kuya, Levi at Van. Medyo nakakalungkot kasi nga sa susunod na school year, ay alam namin na hindi na namin sila makakasama sa university, lalo na ang ingay nila kapag lunch sa canteen. Pero masaya pa rin naman kasi nga ay alam din namin na ito na talaga ang simula ng buhay nila, kung saan magsisimula na sila sa totoong pag-abot ng mga pangarap nila. Nang umakyat nga si Yael sa stage, ay kaming dalawa ng papa niya ang kasama niya. Habang naglalakad ay mahigpit lang ang hawak niya sa kamay ko. Hindi sila natapos with flying colors, pero sobra pa rin kaming proud sa kanilang lahat. At dahil sobrang magkakadikit nga kami ng tropa, nagpasya sila na minsan na lang ang selebrasyon, at ginawa namin yon sa bahay ni Levi. Umuulan ng alak at pagkain, umuulan din ng tuwa, saya at pagmamahal. Bunso, bumangon ka na dyan, narinig ko ang boses ni Kuya isang umaga kasabay ng 3 katok sa pinto ng kwarto ko. Unang araw mo sa klase, hindi mo naman siguro gustong mahuli, dagdag pa niya. Nang marinig ko yon ay nagmamadali akong tumayo at dumiretso na sa banyo para maligo at makapagbihis. Nang matapos naman na ay lumabas na ako, at naabutan ko si Kuya sa may sala na mukhang hirap na hirap ayusin ang suot na necktie. Unang araw mo rin pala sa trabaho, nakangiti na wika ko bago lumapit sa kanya at ako na nga ang nag-ayos ng necktie para sa kanya. Salamat bunso, malambing na saad pa niya nang matapos. Anong oras ka nga pala dadaanan ni Yael dito, tanong pa niya. Mga 7:00 daw, ang sabi ko nga kahit hindi na, ang kaso mapilit masyado, sagot ko. Pagka-graduate ni na Kuya, Yael, Levi at Van, ay nagpahinga muna sila ng ilang buwan. Pagkatapos, si Levi ay nagpasya na tulungan na ang papa niya sa paghahandle ng mga business nila. Inassign muna siya ng papa niya sa aviation company nila bilang isa sa mga engineers, para daw magkaroon ng sapat na experience at magamit pa rin niya ang mga pinag-aralan niya. Sina Kuya at Van din ay nagpasya na mag-apply doon, bale magkakasama nga silang 3. Nakiusap kasi si Kuya sa mga magulang namin, kung pwede na kumuha muna siya ng sapat na working experience sa iba't ibang kumpanya dito sa Maynila, bago niya tutulungan ang mga ito sa pag-handle ng mga business namin sa Mindoro. Pumayag naman sila dahil nga mula college ay tinitrain naman na nila si Kuya. Si Yael lang ang nahiwalay sa kanila, dahil bukod nga sa iba ang kurso niya, ay nagpasya siyang tulungan na agad ang papa niya sa mga negosyo nila. Ang papa naman niya mismo ang nagsabi na hahayaan siya nitong gawin kung ano ang gusto niya, ang kaso, sa huli ay siya pa ang naging mapilit na tulungan na nga ito. Natuwa naman ang papa niya sa desisyong yun. Hindi ka pa ba sanay doon, adik na adik sa'yo yun, natatawa na saad naman ni Kuya na siyang nagpangiti na lang sa akin. Kasabay nun ay ang pagkatok sa pinto ng kondo namin, kaya mahinang natawa si Kuya. Ayan na nga po, ang sabi 7:00, sobrang aga naman dumating.
Ni hindi makapaghintay na makita kaagad, natatawa na wika pa niya bago binuksan ang pinto. Narinig ko yun, nakangisi na saad naman ni Yael na bumungad sa amin nang nakabukas na ang pinto. Ano ba naman yan, ilang taon na ba kayo't pagsusuot lang ng necktie, hindi nyo magawa ng maayos, saad ko naman nang makita na hindi rin maayos ang suot ni Yael. Lumapit pa nga ako sa kanya para ayusin yun, at kinilig naman ako nang nilagay niya ang magkabilang kamay niya sa bewang ko. Pakiramdam ko kasi ay mag-asawa na kami kahit sa ganung simpleng bagay lang. Nandito ka naman para tulungan ako lagi, malambing na sagot naman niya, nang matapos kong ayusin ang necktie niya ay yumuko pa siya para mahalikan ako sa lobby. Good morning, bati pa niya. Bahala na kayong maglandian dyan at late na ako, nagmamadali naman na wika ni kuya bago hinila ang bag at tumakbo na palabas. Ikaw, hindi ka pa ba mali-late, tanong ko naman. Mamayang 9 pa kami magsisimula ni Papa, may oras pa ako para landiin ka, sagot naman niya kaya sabay kaming natawa. Pasensya na, pero ako, wala nang oras na landiin ka sa ngayon, ang mabuti pa kumain na tayo ng agahan kasi late na rin ako sa unang araw ko, natatawa na wika ko pa, bago naglakad papunta sa hapag, agad naman siyang sumunod sa akin tapos ay sabay na nga kaming kumain. Nang matapos ay hindi na kami nagpahinga, kasi ay umalis na nga kami agad. Habang nasa biyahe nga kami, ay napapangiti ako. Kung tutuusin ay medyo matagal na rin mula nang maging okay ang lahat, pero hanggang ngayon ay parang hindi pa rin ako makapaniwala. Kung iisipin ay parang ang bilis lumipas ng mga araw, nakakatuwa lang isipin na heto kami ni Yael, masaya pa rin sa piling ng isa't isa. Aminado ako na kahit patanggap at suportado na kami ng pamilya namin, ay hindi pa rin naging madali ang relasyon namin nitong mga nakaraang buwan. May mga pagkakataon na nagkakatampuhan pa rin kami, kagaya ng ibang relasyon. Pero alam ko rin naman na normal lang yon, ang importante kasi ay hindi namin pinapalipas ang isang araw na hindi kami nagkakaayos, at hindi namin pinapalaki ang kahit na anong hindi namin pagkakaintindihan. After all, ang sabi nga nila ay natututo tayo sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay. Ikumusta mo na lang ako kina Cass at Jazz, nakangiting wika niya nang makarating na kami sa harap ng gate ng university. Mag-iingat ka sa biyahe, at galingan mo sa trabaho, malambing na wika ko naman. Nakangiti pa nga niyang inilapit ang mukha niya sa akin tapos ay pumikit na parang nagpapakyut, alam ko naman na kung ano ang gusto niya, kaya yun ang ginawa ko. Lumapit din kasi ako para mahalikan ko siya sa lobby. Hindi kita masusundo pagkatapos ng klase mo, pero pupuntahan kita mamayang gabi, dinner tayo sa labas, saad niya kaya marahan akong tumango. Galingan mo sa klase mahal ko, at maghahanap buhay naman ang asawa mo, natatawa na wika pa niya na siyang nagpangiti na naman sa akin. Mahal kita, dagdag pa niya. Mahal din kita, agad na sagot ko naman bago bumaba na sa sasakyan. Pagkasara ko sa pinto ay nakangiti pa akong kumaway sa kanya, kumendat pa nga siya sa akin bago nagmaneho na paalis. Nang nakalayo na siya ay saka ako humarap sa malaking gate ng university kung saan nagsimula ang magandang kwento ng pag-ibig ko. Saglit ko muna yung tinitigan, tapos ay huminga ako ng malalim bago nagsimulang maglakad na papunta sa loob. Well, alam ko naman na hindi pa talaga dito nagtatapos ang kwento namin ni Yael, bagkus ay ito pa lang ang totoong simula. At alam na alam ko rin na marami pa kaming mga pagsubok na haharaping magkasama pero hindi ako natatakot. Naniniwala kasi ako na wala naman kaming hindi malalampasan basta hawak namin ang kamay ng isa't isa. At baon ko rin kasi sa puso't isip ko ang mga aral na natutunan ko sa mga nangyari sa amin. Katulad ng isang bangkang papel, mas pinipili ko na maging matapang at malaya sa lahat ng bagay. At sana gaya ko, kahit na papaano ay may natutunan din kayo sa kwento namin. Maraming salamat sa pakikinig, hanggang sa muli.